Ayon dito sa lumabas na report ng Spin PH at ni Homer Sison, mukhang hindi pa raw sigurado na itong Star Horse Shipping ay sasali dito sa PBA. Hindi pa nagbibigay ng detalye, pero mukhang ang nagiging problema daw dito o sabihin na nating point of contention ay yung daw gastos na aabutin sa pagmamaintain ng PBA team. Katulad ng report na lumabas na dati, ang pagbili ng isang PBA team katulad ng Terra Firma ay nagkakahalaga ng 100 million. So yan ang ibabayad. Initial payment yan na ibibigay nitong Star Horse. Kapag nagawa na yun ng Star Horse, syempre nandyan yung paggastos mo sa pag-maintain ng isang PBA team. Magkano? Milyon-milyon ang gagastusin nila buwan-buwan dahil syempre doon sa players, sa coaches, doon sa training, doon sa mga assistant coaches, yung mga physicians, yung mga doktor, doon sa gym. Ang laking gastos ng pag-maintain ng isang PBA team. So, mukhang nagdadalawang isip daw yung Star Horse kung ready sila na mag-commit dito. Kung sakasakali na itong Star Horse ay hindi pala sigurado, ay mas mabuti na huwag silang sumali dito sa PBA. Dahil baka sa bandang huli ang mangyari dyan ay para silang maging farm team ulit ng SMC, kung saan ipamimigay lang nila mga top players nila dahil hindi nila kaya yung gastos na kinakailangan para mag-maintain ng isang PBA team. Kaya iyan ngayon, ayon dito sa mga reports, itong PBA daw ay willing na ibenta talaga itong Terra Firma Jeep. Pero mukhang itong Star Horse parang nagdadalawang isip pa. Kung sakasakali na itong Star Horse ay hindi matuloy yung sabihin na natin pagbili dito sa Terra Firma Jeep, meron naman daw mga ibang teams ngayon na willing na bilhin itong Terra Firma at kabilang na dyan siguro itong Strong Group Athletics na alam natin ay matagal nang gustong sumali dito sa PBA, kaya baka yan ang maging kapalit. Dahil nga dito sa ginawa ng San Miguel Beer na pagbibitiw dito kay Simon Enciso, ang usapan ngayon ay magkakaroon na raw ng trade itong Blackwater at San Miguel. Dahil dyan sila kukuha ng panibagong guard. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, itong si Simon Enciso ay isa ng unrestricted free agent at pinakawalan na ito ng San Miguel Beer. Mukhang wala na raw contract signing na mangyayari at hindi na may re-renew. So ang tanong, ito ba senyales ng San Miguel ay kukunin na itong si Cedric Berfield mula dito sa Blackwater Bossing? Isa yan doon sa mga tanong daw na gustong pag-aralan at i-consider ngayon ng management ng SMB at ng Blackwater. Ang tanong, sino naman kaya ang kukunin nitong San Miguel Beer na pwedeng kapalit nitong si Simon Enciso? Kung sa Blackwater sila tumitingin, obviously si Berfield ang kanilang tinitignan na kukunin kapalit. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit pinakawalan na ng SMB itong si Simon Enciso. Ngayon, kung sakaling mangyari yan, malaking bagay syempre para sa San Miguel Beer na makuha itong si Cedric Berfield ay kinokonsidera siya ngayon na isa sa pinakamahusay na point guard dito sa PBA. Kaya abangan natin yung magiging negosasyon dito ng San Miguel Beer pati na nitong Blackwater Bossing. Kahit na nasa kabilang kampo yung Blackwater, itong tinatawag na MVP group, ay willing pa rin sila na makipag-trade dito sa San Miguel dahil maganda naman daw ang i-offer ng SMB. Ayon dun sa mga reports, itong si Jeron Teng at first round draft pick ang ibibigay ng San Miguel kapalit nitong si Cedric Berfield at mukhang papayag naman daw itong kampo ni Coach Jeffrey Cariaso. Kung sakaling ang matuloy ang trade na ang ganitong trade, ay okay na mawala ito si Simon Enciso dito sa San Miguel dahil marami namang ibang mga players sila na pwede nga idagdag, kabilang nga itong si Berfield o kaya naman itong si Mikey Williams. Kaya iyan ang magiging maganda na development dito sa SMB kahit mawala itong si Enciso. Ang balita natin ngayon dito sa San Miguel Beer ay unrestricted free agent na itong si Simon Enciso. Ibig sabihin nito, pwede na siyang pumirma sa kahit anong team na gusto niya. At ang importante pa dito, hindi ni-renew ng San Miguel Beer yung kontrata nitong si Enciso. So ibig niya sabihin, mukhang tanggap na ng San Miguel Beer na magiging unrestricted ito at ang ibig din niya sabihin ay kukuha sila ng panibagong point guard. Ngayon, ang tanong naman ng karamihan, sabi nga nung iba, bakit hindi na lamang tinrade ng San Miguel Beer itong si Simon Enciso? Well, management lang ang makakasagot dyan. Pero ayon dito sa mga reports, ang SMB nga, dahil na mawawala na itong si Simon Enciso, ay gagawa na ng paraan para kumuha ng panibagong guard. At ayon din doon sa mga nagsabi na ito mismo si Enciso ay nag-request
na maging free agent siya. So parang siya mismo ay gusto na ring umalis dito sa SMC. So ganyan na ang magiging sitwasyon ngayon. At itong si San Miguel Beer coach Leo Austria ay kinakailangan kumuha ng panibago na guard na magiging kapalit nitong si Simon Enciso. Sa March 12 pa naman mag-expire yun, pero ayon dito sa mga reports, mukhang hindi na i-renew ng San Miguel yung kontrata. Pero mukhang ayon dito sa mga insiders, itong SMB ay maghahanap ng panibagong guard na magagamit nila at papalit sa pwesto nito. Sa ngayon, itong SMB ayon doon sa mga reports ay naghahanap ng mga batang players na magagamit pa nila at madadagdag dito sa kanilang lineup. At itong ang pag-alis o pagbitiw nila kay Enciso ay isang senyales na mukhang tuluyan na nga nagagawin niya ng San Miguel Beer. So, tignan natin kung sino ang kukuning guard ngayon ng SMB, although mang matulog na pangalan ay dito sila sa Northport Batang Pier kukuha ng player. Ito nga bang Barangay Ginebra ay naghahanap ng backup import na magagamit habang itong si Justin Brownlee ay nagpapagaling daw at merong alam na natin yung nangyari dito kay Justin Brownlee. Siya ay na-hospital dahil nagka-asthma at hindi pa sigurado kung ano magiging shape niya pagdating dito sa paglalaro sa Game 1 at alam naman natin kung gaano ka-crucial yan. Kaya marami nga nagsasabi na baka itong lineup ng Barangay Ginebra ay kumuha ng panibagong import na backup para dito kay Justin Brownlee. At ayon doon sa mga insider sa kampo ng Barangay Ginebra, ang kinukonsidera daw ngayon nitong Barangay Ginebra na kuning backup import ay ang dating import ng TNT na si Terrence Jones. Dahil si Ronde Hollis Jefferson na ang import ng TNT ngayon, hindi na nila nire-renew o ire-renew yung rights nitong si Terrence Jones. At yan ang dahilan kung bakit pwede na siyang makuha nitong Barangay Ginebra na kanilang import. Itong pagkuha dito kay Terrence Jones ay bilang backup lamang. Just in case nga hindi makapaglaro itong si Justin Brownlee. Obviously, kung healthy itong si Brownlee ay hindi nila kukunin itong si Terrence Jones. Pero gusto lang makasiguro itong si Coach Tim Cone na kung sakali nga na hindi 100% itong si Justin Brownlee, abay meron silang import na magagamit agad. Dahil ayaw naman ni Coach Tim Cone na mangyari dito sa Barangay Ginebra, yung nangyari dito sa San Miguel, nakita na natin yung naging sitwasyon nila kung saan nakailang import sila ngayong conference pero hindi nakahanap nung talagang mag-fit sa kanilang sistema. Kaya parang ganyan ngayon ang mangyayari dito sa Barangay Ginebra. Gusto nila na masiguro na meron silang import na magagamit talaga na mahusay. At yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng Barangay Ginebra. Ang pagkuha dito kay Terrence Jones bilang backup import nila. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Romeo Conchada, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Michael D., Dalmacio de Guzman, Malyari Mascariñas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Anthony Adon family, Katsakino Dukusin at sa iba pa nating mga viewer.